posisyon natin, kini-question natin, no, itong paghain ng mga reklamo sa Regional Trial Court sa halip na sa Ombudsman. At yan ang pagsuporta na binibigay natin din sa ating kapartido na si Secretary Laila. As I understand it, her lawyers are also preparing, no, to question itong filing of charges before this Regional Trial Court. So, usaping legal ito at binibigyan natin ng suporta at si Senator Laila dito sa usaping proseso ng paglilitis at pagkikwestiyon nitong naging pasya ng Department of Justice. Sir, yung pag-question nyo, sir, balak nyong ipahiwatig kay Secretary Aguirre na kini-question nyo tong naging move niya? Through the courts, of course. Dapat. Through petitions, through the counsel of Senator De Lima. Tayo naman susuporta lang at binibigyan din natin siya ng... Of course, the other consideration, of course, is her safety. Although wala pa naman tong warrants of arrest, no? So we'll take it one day at a time. In the meantime, we're questioning itong pag-file ng mga kaso. Naniniwala tayo na hindi credible yung ebidensyang ginamit at yung testimonya ng mga convicted na mga drug lords at binigyan pa ng inaabsuelto pa sila dun sa kanilang illegal drug activities. Kaya talagang questionable at nandiyan pa tayo sa ngayon. Sir, napag-usapan po ba sa caucus ng senators yung issue about Senator De Lima? Napag-usapan pero yun nga, everything is on hold and pending until kumilos yung korte. Ano yung magiging stand down ng Senate, sir, in case na did serve yung warrant of arrest? I think pareho pa rin yung posisyon na hindi dapat sa Senate premises out of respect for the institution. So, yun ang initial na pag-uusap. Anong gagawin, sir, kung sakali pong dito i-serve? Ay, tingnan lang na natin kung anong mangyayari nun. But I doubt it if they will do that. Pero sir, may napag-usapan ba yung Senate leadership kung may gagawing hakbang to make sure yung safety ni Senator De Lima in case na ma-manipulate siya? So, wala pa naman yung warrant of arrest. So, hintayin muna natin. Merong mga pag-uusap. Of course, her safety is a primary concern. In fact, the safety of anyone who is subjected to these court processes. Lalo na ngayon, nagkakasaksakan at patayan sa loob ng bilibid, pinapatay at sinasakal sa loob ng PNP, talagang the safety is really a serious concern. Sir, in-express ni Senator De Lima sa inyo yan, sir, na may worry siya sa safety niya po, just in case. Well, she already said that publicly, di ba? So, I think meron namang cause for concern din yun. Sir, yung pag-question niyo po dun sa ginawang pagsampa sa RTC, kahit pa paano ba will that stop the arrest or at least the issuance of arrest warrant? That's up to the courts. Sir, kanina may kasulina na umamin na DBS leader, so there is necessity ba to reopen the investigation double that squad? Well, I think so. Dapat, alam mo, kung totoo ang sinasabi niya, talagang mabigat ito ng mga paratang sa pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan. So, hindi basta-basta ito dapat sinasantabi. We are all interested in the truth, kung ano ang katotohanan dito. So, tayo ay susuportahan natin ang paraan para mailabas ang katotohanan. Kung siya ay nagsasabi ng totoo o hindi, palagay ko pagkakataon na magkaroon ng pagpupulong ang komite tungkol dito. Sir, napag-usapan din yan sa caucus kanina, yung naging claim nila sa Hindi. So all about what yung kanina De Lima's focus. Well, yung pagkain, yung, Sir. may pinag-usapan din yung hearing ng public services, yung hearings din ng charter change, pinag-usapan din yun. Yung Constitutional Amendments Committee. Tapos yung hearing, yung free tuition bill na tinatalakay dito sa pinag-usapan din. So may mga items din ng legislation na pinag-usapan. Sir, hindi
hintayin na muna natin kung lumabas na kung lalabas ba o hindi. Kasi pati yung paglabas ng warrant, kine-question eh. So, kung hindi naman lumabas ang warrant at magkaroon ng legal issue dun sa jurisdiction ng RTC, baka naman hindi pa kailangan pag-usapan yung custody. Pero that has never been done. Nirequest ng Senate ang custody or yung cognizance sa... Wala pa ata. Wala pa. Not that I can remember. At least during my time in the last 15 years, wala pa. Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204, ipinag-utos na ang pag-aresto kay Senadora Laila De Lima, dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos at Ronnie Dayan. Ito'y gil sa kasong may kinalaman sa munoy illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ang detalye sa report ni Julius Disamboron. Tara sa Senado Live, Julius! Salamat at magandang gabi, Cathy and Aljo. 2:00 nga ngayong hapon, naglabas na ng warrant of arrest si Executive Judge Juanita Guerrero. Yes, Cathy and Aljo, no, naglabas nga na ngayong 2:00 ng hapon itong si Executive Judge Juanito Guerrero ng Muntinlupa Regional Trial Court ng warrant of arrest branch 204 po ito laban kay dating Justice Secretary at ngayon Senadora Laila De Lima, NBI official Rafael Ragos at Ronnie Dayan. Ayon sa Muntinlupa City RTC, sapat ang probable cause para sa pagpapalabas ng warrant of arrest na ito. Dito sa mismong fifth floor ng Senado ay nakaabang at nakaantabay itong mga kagawad ng media, gayon din yung iba pang mga individual dito para nga dito nga sa paghahain ng warrant of arrest para nga kay Senadora De Lima. Kanina din ay naandito ang ilang mga taga-suporta ng Senadora. Ikinalungkot at ikinadisappoint naman ang kampo ng Senadora, partikular po ni Attorney Alex Padilla, ang pagpapalabas ng warrant of arrest sa Senadora. Ayon naman po kay Senate President Coco Pimentel, kahit nasa loob po ng piitan ang Senadora, ay maaari pa din niyang magawa o magampanan ang lahat ng kanyang tungkulin bilang isang senador. Ipinunto din ng Senate President na dapat i-observe sa pagsisilbi po ng warrant ang tamang pakikipag-ugnayan at respeto po sa magkabilang kampo. Ayon naman po kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, hindi kailanman daw nagpakustodiya ito naman pong si Ronnie Dayan sa DOJ, kaya ikinukonsidera siya ngayong at large at wanted. Para naman po sa DOJ, ang kasalanan daw po talaga nitong ni Senadora De Lima ay ito pong pagkakasangkot niya sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison o NPP. Hindi din daw naghain ang kampo ng Senadora ng counter affidavit. Ito po yung legal document na kinukonsidera ng korte para po sa probable cause. Para naman sa kalihim, maaari daw arestuhin nga ang Senadora dito po sa Senado, pero kailangan ng koordinasyon sa Senate Sergeant of Arms. Ilang tauhan din po ng Volunteers Against Crime and Corruption na pag-alaman po natin ang siya na pong nagtungo kanina sa Muntinlupa RTC Branch 204. Naghahanda na din daw po ang mga tauhan ng CIDG NCR para sa pagbibigay seguridad kay Senadora De Lima. Samantala, sa iba pang balita, nagkomento naman po si Secretary Aguirre sa lumabas na ulat kaugnay umano ng panunuhol ng isang dating senador at kongresista na pawang na sa Partido Liberal daw po. Ito yung 100 million na peso bribe sa ilang high-profile inmates para mabaliktad o maiba. Ito pong kanilang testimonya laban po sa senadora bago po itong itinakdang February 25 kung saan nga po may kaugnayan sa EDSA People Power Revolution at makahikayat po ng mga tao. Pakinggan po natin ang pahayag po ni Secretary Vitaliano Aguirre II. Tinawagan sila na hindi inmate. Sinabi doon sa tinawagan na yun, tatawag yung congressman. So tinawagan naman. At doon nga, inarinig doon sa mga 8 inmates na naka-speakerphone kasi pumayag naman yung tumawag kung pwedeng speakerphone. So in-speakerphone siya. Narinig nung lahat ng 8 inmates yung kanilang offer ng 100 million. Kada isa yun? Tinanggihan, buong kwan.
Ilan po dun sa mga inmates na tumistigo po laban kay Senadora De Lima ay sina Herbert Colanco, Engelbert Aseñas Doreno, Vicente C., Jojo Balicad at Peter Co. Antabayanan pa din po ninyo po dito sa PTV News ang pinakahuling detalye kaugnay po dito nga po sa pagsisilbi po ng warrant of arrest laban kay Senadora Laila De Lima.